Okay mga lods, so ito nagbabalik na naman ako at meron ako ditong kinakatay na isang dambuhalang washing machine mga lods. Yan. So may washer at saka spin dryer. So binuksan ko na siya mga lods kasi ang primary complaint ng may-ari nito ay nangangamoy sunog. So home service tayo mga lods. At kapag nangangamoy sunog, bubuksan ko na bago mag-testing. So visual checking. So walang problema ang kanyang kapasitor. 7 at saka 3 UF or microfarad ang capacitance. Dito sa washing ang 7, tapos dito sa spin dryer ang 3 UF. So wala tayong nakikita ditong sunog mga lods. Tsaka ang isang tinitingnan ko dito mga lods ay yung winding ng motor. Ayan, okay pa naman. Mukhang bago pa siya mga lods. So maybe nasa mga wala pang year siguro ito or more than a year. So, testing natin mga lods. Tingnan muna natin. Lagay ko siya dito sa may lamisa. So kung titingnan natin, naka-zero ang kanyang wash timer. Tapos ang kanyang spin dry timer naka-zero din. Okay, so 0 lahat. So testing natin mga lods. Okay, so dito i-plug ko, naka-zero yung kanilang mga timer. So i-plug ko mga lods. Bunutin po. Okay. So dapat hindi yan naandar mga lods kasi naka-zero yung kanyang timer. Pero ito, okay, so ito binaba ko siya dito sa lupa kasi wala naman tayong nakitang problema sa likod. So ito yung nangangamoy sunog, ang kanyang wash timer. Okay, so dito pala ang nangangamoy sunog mga lods. So papalitan natin to ng wash timer mga lods. Dito sa kanyang spin timer wala namang problema, okay lang to. Ito lang sa wash timer nya, kahit naka off ang kanyang wash timer, pero pag nakasaksak siya ay umaandar. So dito sa timer ang problema. Okay, yun lang ang indication mga lods. Kapag naka-zero at naka-off ang wash timer, tapos patuloy pa ring gumagana, tuloy-tuloy na, hindi na siya tumigil kahit naka-zero ang timer. So papalitan nyo lang ang timer. So in this case dito sa unit na to ay sunog ang kanyang wash timer. Okay, so medyo mahirap siya mga lods kasi built-in ang kanyang wash timer. Pati dito, so built-in ang casing. So ito yung papalit natin. Ang gagawin, pero hindi to pwede, hindi to applicable. Kailangan i-transfer yung mga mechanism dito, pero ang problema pag mayroong pagkakaiba sa loob, so mahirapan tayo dyan. Hanap na lang tayo ng paraan dito mga lods. Kakatingin na lang siguro natin itong housing na to kasi built-in yung kanyang ganito dito. Yan yung mga tinanggal ko. So ito yung sunog kaso built-in to pati dito. Ang lumang timer niya ay merong 6 wires, samantalang itong ikakabit natin na bago ay merong 5 wires, pero pwede na yan, gagayahin lang yung dating koneksyon. So ito na mga lods. Yan, so nakascrew na siya. Nilagyan ko ng glue stick
kasi baka mabasa ng tubig. So binutasan ko siya ng circular saw. Yan. Kaya ganyan na. Tapos nilagyan din natin ng glow stick dito kasi baka papasok ang tubig dyan, hindi siya makapasok dito sa mga koneksyon. Okay, so ito kasi ay set, dapat palitan tong set. Okay, so ito na mga lods, naka 0. So plug natin kung hindi na ba kusang andar. So wala na, hindi na siya umaandar. Tapos pihitin natin kung aandar ba siya. Pihitin ko. Ayan siya. Okay, so next mga lods, itong spin dryer, testing din natin to kasi sabi ng mayari, nung umusok daw ito, hindi na to umaandar. Okay, so siguro apektado siya dun sa switch na nasusunog sa wash timer. Okay, so dapat close ito pag pinaandar kasi may brake yan pag nakabukas. Kaganyan siya, ang brake niyan ay dumidikit, tapos release naman kapag nakasara. So hindi yan iikot pag binuksan. Okay, so pihitin ko. So gumana naman mga lods. So okay na to. Okay, so hanggang dito na lang mga lods. Till my next video. Bye bye.